Everybody, it's already 3 o'clock and we are now live at OMG, oh my God, Usapang Seguridad at Serbisyong de Calidad. And this is our episode, season 3, episode 2 for this year. So yung mga naka-join sa atin last time, last May 3, ang ating topic that time is campus security, and we have, of course, speakers from different campuses. We have the security rector of University of Perpetual, Las Piñas before, and we have also the security director of Laguna State University. And of course, one of our resource speaker last time is our Vice President for PSIS, Dr. Huache, and President of Campus Security Management Association, si Sir Rico Di Guzman. So this month, we we will be having this real estate security. Maybe bago ito sa mga pandinig ng iba, pero matagal na natin ginagawa ito. So, and we are very lucky naman this time that we have, of course, yung ating resource speaker, dalawa sa ating resource speaker na mamaya sasabihin nila yung kanilang background. But sa ngayon, hindi pa nakakapasok yung ating isang kasama dahil he is now in Vietnam. He is now in Vietnam. But nandito naman yung isang kasama natin. So ang ating guest ngayon ay, of course, mga kasama ko sa PSIS. They are also director of PSIS. So doon sa mga new na nag-join sa atin, this OMG, Usapang Seguridad at Serbisyong de Calidad ay 2 years na ginagawa ng inyong lingkod. I'm Dr. Nelson Silva. I'm a former security guard. Ito ngayon ang layunin natin ay ma-share natin sa ating mga kasama itong mga magagandang best practices ng mga different sectors ng ating industrial security practices. Kaya yung open natin yung ating programa, hindi lang sa mga security guard, pati rin sa mga ibang practitioners and mga young practitioners, pati rin sa ating mga estudyante. So we are now live in YouTube, live also in Facebook. At ito na, unti-unti na pumapasok rin sa Gmeet natin yung ating mga kasama. So, patiin ko lang muna bago tayo magsimula, Sir Red, ang ating mga members of the board of PSIS, led by our chairman emeritus, of course, Dr. Ed Polhencio. They'll be watching movie with us also. And iunahin ko na rin, i-announce sa kanila that this coming September 11 and 12 ay mayroong conference sa Cagayan de Oro. Sana yung mga Danawan, Visayas, please let's support yung Cagayan de Oro Convention ng ating Region 10, PSIS Region 10. And siyempre, hindi rin natin pwedeng hindi banggitin yung atin dito sa NCR, di ba? Pro-Red that we have also PSIS International Convention on Okada, October 21 and 22 dito sa Okada. At yung ating nalalapit, of course, na GMM, the General Membership Meeting, next Saturday, June 29, sa Maydas naman. So, hello sa ating mga kababayan dyan sa Region 6. Mayroon na dito pumasok sa atin sa Region 6, especially yung aking bayan sa Anilao at yung aking mga kamag-anak sa Santa Rita, Anilao, Iloilo. And watching also with us, yung ating mga classmates sa high school, Kuya Red, sa Anilao National High School. And of course, yung aking mga estudyante na National Security Management and Industrial Security Management sa Graduate School of PCU. So, welcome everybody while we are waiting for others also to join in the Gmeet. But we are now live in Facebook and in YouTube. So, without much ado, ang ating programa ay parang talk show ito. No? Hindi siya lecture talaga, but parang talk show na virtual. At yung ating mga invited guest ngayon ay talagang naman sila ay masasabi nating sa larangan ng kanilang position ngayon ay hindi matatawaran yung kanilang expertise pagdating sa kanilang position na real estate. So, since hindi pa nakakapasok yung ating kasama na isa na ngayon ay nasa Vietnam, I will just introduce sa inyo ngayon
one of our directors in PSIS at kasama kong resource speaker, Director Reid Villa. Bro, pakilala ka? Hi, good afternoon everyone. It's a pleasure to be here today. Welcome dito sa ano ba tawag ito? Oh my God, usapang serbisyo de kalidad. Tama ba? Sapang Seguridad at Seguridad. Serbisyong de Kalidad. Ayun, serbisyo de kalidad. I'm sorry about that. No? Okay, this is my first time to be joining here sa ano ba to, talk show ba ito? Virtual talk show, bro. So, okay, allow me to introduce myself. My name is Alfred Villa, and I am currently employed as a head of safety and security at the MCI Homes Property Management Corporation. I am also one of the board of directors of the Philippine Society for Industrial Security International. So, ako sa paano ko ba i-describe yung sarili ko? So, I've been in the security operations business for more than 3 decades na. I started 1991. 1991 ako nag-start sa security, no? Then as a safety practitioner naman, I've been in a safety practitioner for more than 15 years na. Then after that, I dedicated my career to ensuring the safety and security of various industries. Sabihin, marami rin akong pinanggalingan na mga company before I get this stature na pabilang sa mga board of directors ng PSIS, no? I've been in oil and gas industry in Qatar. Yun yung masasabi ko turn around ng career ko in safety and security. Doon ako naka-receive ng talagang napakagandang mga trainings. Now, from the security guard, I was hired as a security guard sa Qatar dati, hanggang sa ma-promote ako sa safety and security superintendent na. Then, noong 2009, umalis ako dun sa Qatar, nakabakasyon ako. It so happened na dito yung aking position is kinuha na ng isang local na Qatari kasi nga meron silang nationalization doon, yung tinatawag nilang Qatarization na project, no, na lahat ng kami magte-train doon sa mga tao nila, and then eventually they will take our positions. Yun. So hindi na ako nagtuloy sa abroad ulit. And then I've also been in the commercial business in Tutuban Properties, na handle ko yung Tutuban Mall, Prime Block, tsaka Cluster Building ng Tutuban Properties. Sa government institution naman, galing na rin ako sa Bangko Sentral. Yes. And then sa House of Representative. Nauna yung House of Representative. Nung naging close-in ako ni Congressman Pablo Ocampo at yung anak niya si Sandy Ocampo. And then eventually, nalipat ako sa Legislative Security Group as a close-in security naman ni former Speaker Jose de Venecia. Then, nag-try akong makawala sa security, and I was hired as account specialist naman sa National Home Mortgage Finance Corporation. Pero tinawag pa rin ako ng security nung tinawag ako ng Bangko Sentral. I was one of the 40 pioneer na nag-handle, na nag-take over sa Philippine International Convention Center, which is yung isa sa mga properties ng Bangko Sentral. Doon, medyo nagtagal ako doon ng konti. Then, doon ko nakuha yung samut-saring eligibility, yung Civil Service Commission, na hindi ko naman nagamit. Pero okay lang naman. Actually, gusto ko talagang doon sa government, pero talagang hindi ako sinwerte. So, it turned out na mas swerte pala ako sa corporate, no? So, eto sa corporate, I was been in First Philippine Industrial Park. Doon ako nagkaroon talaga ng exposure
when it comes to security and safety operations. No? I was the security manager of First Philippine Industrial Park. Lopez Group of Companies yun. Okay? And then, after more than 6 years of staying in First Philippine Industrial Park, na-hire naman ako. Sabihin, in-offer sa akin itong sa DMCI naman. I started as Area Safety and Security Officer until yung aking partner na biglang nawala. So ako nag-take over as Safety and Security Head. No? So yung throughout my extensive career, no, I have worked mostly across various aspects of property management, yung security operations. Ito nga yung yung FPIP, yung First Philippine Industrial Park, where we ang ano namin, clients namin doon yung mga locators, yung mga manufacturing businesses like yung Honda, Philip Morris, SunPower, and everything. Nandun halos lahat ng mga manufacturing under ng PEZA. So, and then I stayed there for 6 years nga. Then until I got here in DMCI where I'm staying right now for more than 7 years na din. No? So yung sa akin from the developing comprehensive security protocols and managing crisis, ang journey ko has been marked by my personal commitment, no, to excellence talaga. And deep understanding of the complexities of safeguarding residential and commercial properties. Diyan talaga ako nabigyan ng chances to excel in this field because of the extensive trainings and experiences that I received throughout my stay in these companies. So my yung expertise ko spans a broad range talaga, no, including yung sa risk assessment, emergency preparedness, and implementing cutting-edge security technologies, no, which I experienced mostly in Qatar talaga noon, wherein halos lahat ng security barriers nga namin, puro push button na. Imagine, iilan lang kaming naka-guard doon, pero kaya namin i-secure yung 2,000 square kilometers na industrial park na liquefied natural gas. So, well said, bro. And kung titingnan mo yung background mo as you lay down, no, talagang well-rounded ka na. Kaya aligned with what we are talking about real estate security management. Alam mo, bro, nung una, although matagal na tayo sa industrial security, before, ang alam ko lang na when we say real estate is only in one particular aspect. Now, nung ako ay nagtuturo na sa graduate school and handling, of course, masters in industrial security management, I across some of my research that there are 4 components of real estate security management pala, no? Mostly, this one is the component of residential, yung residential real estate. Another one is the commercial real estate also. And the third one is yung manufacturing. And then the fourth one is the land use. So yung mga sinabi mo na yon, pasok ka talaga doon sa real estate security management kasi halos napuntahan mo yung mga component na yan, di ba? When we speak of residential, of course, nandun yung mga condos, subdivisions. Pagdating naman sa commercial, mixed use na yon, nandun na yung mga commercials aspect. And manufacturing, of course, yung mga manufacturing companies. Yung land use naman, ito yung mga agricultural, ito yung mga golf course, ito yung mga iba-ibang lupa na ginagamit din for the commercial aspect. So, kaya ka siguro, with a short period of time natin yun, parang isang component lang yung ating mag-tackle ngayon, which is kayo nga ni Kuya Richard supposed to be, ay talaga masasabi natin galing kayo dyan sa mga real estate, condominiums, and other use of real estate also na gano'n natin. So, gusto ko lang itanong sa iyo, bro, na as practitioners in real estate security management, no, yung mga challenges that you encountered natin, siguro this one, na ano mo rin to, na encountered mo rin. No? So what are those challenges that you encounter in the performance of your role as a security management or manager
in that real estate. So palagay ko marami kang talagang challenges na Yes, na-encounter. oo, talaga. Yeah. Ako rin kasi, in my 40 years experience in industrial security, iba-iba rin yung aking na-handle noon ng mga pwesto. But since sa modern natin yung practices, kayo ay nandyan pa rin sa ganong industry, can you share with us what are those challenges na na-encounter nyo ngayon? And then later on, maybe in the next level natin, you can give also some best practices. Yung ating mga listeners, we are now live, ay makapick up din ang mga strategies na ginagawa nyo as practitioners. Thank you, bro. Okay. As a real estate security leader na matatawag natin, I have encountered talaga yung variety of challenges, no? Pero most prominent sa amin na yung sa property management, especially in condominiums, yung mga security threats and risks like yung vandalism, yung theft, unauthorized access. Ngayon, isa sa nagiging trending yung mga Chinese residents natin, yung mga tenants, kasi sa kanila nanggagaling halos yung mga problema. Aside from dun sa mga residente, yung mga Airbnb na tinatawag, yung short-term lease na tinatawag sa property management, yun yung nagiging problema namin, no? Nagkakaroon kasi sila ng access, sabihin authorized access, like yung example na lang natin, mag-focus tayo sa Airbnb. Yung Airbnb, yun yung mga short-term lease nga, na siguro 1 day, 2 days, 3 days, o 1 week up to 3 months yung kanilang tenure ng renting or leasing ng property ng condominium. Dito kasi nagiging problema natin dito, merong talagang sariling leasing, residential leasing department ang isang property management. Pero meron din namang mga residente o mga unit owners na nagpapalis o nagpaparent ng mga units nila na hindi dinedeclare sa property management. So yun yung mga challenges na na-encounter namin. Hindi namin na-i-screen o napa-background check yung mga ina-accept nilang ng mga tenants nila, yung short-term renters nila. So ang nangyayari sa madalas hindi lang naman dito sa sa employee sa company namin, marami rin yan nangyayari, nababalita sa news, ganyan. Yung mga nagnanakaw, burglary, yung mga nag-i-invest talaga, yung mga ganyan mga Airbnb renters ng kasi ang gagawin nila diyan, okay, sample, no? Magbabahay-bahayan. Once na nagkaroon sila ng access sa property, there are chances na mangyayari yan. Magbabahay, pinto sa pinto, chine-check nila kung sino yung open na mga units na pwede nilang pasukin at gawa ng kalokohan. Ayun, ang nagiging problema namin pagdating sa investigation, merong talagang lumalabas na walang forced entry. Merong mga nakakaiwan na mga pinto na hindi nakasara, ganyan. Ibig sabihin, yung chances ng mga ganitong mga bad elements, talagang nagkakaroon sila ng access nga, no? And then, isa pa dun sa nagiging problema namin dito sa mga ganyang kaso, yung obvious indicators na nakikita ng mga bad elements, like yung alam nilang walang nakatira na doon sa matagal na doon sa unit, yung alam niyo yung mga bills, mga Meralco bills, notices, yung statement of account na iniiwan lang doon sa pinto at nag-accumulate siya ng matagal, tapos napapansin ng ibang mga like yung mga ibang Airbnb na siyempre pag limbawang ganun nag-accumulate na ganun ng mga notices na walang gumagalaw, ibig sabihin wala talagang tao doon.
doon sila nagkakaroon ng idea. Yun ang mga hinihintay nilang mga opportunity. No? So sa amin naman, ang nagiging resolution namin talaga diyan sa mga ganyan, naglalagay kami ng 24/7 yung monitoring namin, patrol cycles namin nung sa ginawa kong in-implement kong electronic guard tour system, naging malaking tulong kasi since kahit na sabihin mo na very minimal yung deployment, na ano pa rin namin, sabihin nare-resolve pa rin namin yung mga problema ganyan kasi yung security visibility makikita mo kagad, no? So yung electronic guard to system na ipina-implement ko, merong maliliit na parang chips. Siguro sino sa inyo yung nakakaalam doon sa Amano clock dati. Yun yung ginagamit natin. Alam ba yun, bro? Yeah, yung watchman, para watchman clock. Watchman Watchman's clock. Yeah. Dati, ganyan yung ginagamit. So ngayon, sa new technologies, electronic guard tool system na ang ginagamit natin. So yung data doon sa electronic guard tool system doon, makikita mo yung movement ng mga tao mo at any particular time, kaya lang time in motion, no? Dito, ang maganda rito kasi sa mga ganito mga technology, etong mga problema natin sa mga sa mga Airbnb na to, nababantayan namin ng maayos. Kasi nga, sunod-sunod ang ginawa natin diyan, yung mga chips, yung tinatawag nating stations, mabilis silang nakaka-travel at saka alam natin kung saan nandoon yung mga security natin na specific time. No, and aside from that, meron tayong tinatawag yung sa CCTV namin, talagang nag-invest ang mga yun dapat nang nag-i-invest ang property management sa CCTV. At 24/7 dapat ang monitoring diyan. And then yung effective access control na measures na ginagawa namin ngayon, meron tayong mga keycards, biometric system, yung resident ID. Sa ngayon, meron na kaming QR codes na ginagamit. Aside from that, meron tayong tinatawag na yung community apps. Meron yung sa community app na yun, nandun lahat ng kakailanganin ng mga residente, like yung gusto nilang makita yung kanilang bills, yung SOA, or yung kanilang mga advisories or announcement ng property managers. And then meron doon isang button na pipindutin nila, parang distress call na tinatawag nating emergency button. Halimbawa, meron silang problema sa mga units nila at kailangan nila ng security response. Isang pindot lang nila yung sa button na yun, sa community app na yun, magti-trigger na yun lahat kami ng mga sa security at the same time with yung sa property management office. Makikita natin, lalabas yun sa mga message namin, and then kami naman, pati sa mga security natin, no, sa mga officers in charge at sa mga gators natin, nagti-trigger yon, and then doon mai-activate kaagad natin yung security response, no, yung pati yung emergency response team, no. So yun yung mga batag dito, mga challenges and mga resolutions na bago ngayon sa property management, no? Isa pa yung sinasabi ko kanina, yung mga Chinese na renters natin. Marami na kaming mga ganyan na maging kaso na sabi, may mga talagang illegal, yung mga pogo. Kami sa mga condominiums tumitira yung mga yan. Kasi alam nilang mahirap pasukin ng condominium when it comes to police response, no? Pero sa amin, may coordination kami with the external responders. Kaya nagagawa namin diyan yung mga tao natin sa security, very upon yung sa mga instructions namin, tsaka yung indicators na binibigay namin to identify those yung Chinese na
hindi gumagawa ng mabuti o yung may mga illegal na transaction o businesses na ginagawa like yung drugs, yung scheming, yan, namomonitor namin yan at i-coordinate namin sa proper authority. Meron din kami dyan mga drug cases, mga Chinese involved. And then meron din kami yun, may Nigerian, nagkaroon na rin kami ng ganyang mga kaso, mga drug cases, yung tinatawag natin sinulawan cartel, na meron tayong ganyan mga kaso noon na address naman at na coordinate na maayos. Actually, meron kaming So, bottom line yan, bro, dapat supposed to be is yung tinatawag natin yung access control, di ba? Dapat makontrol talaga natin yung access control. yes, And din yung mga binapangkit po rin about that, yung ating monitoring doon sa and background checking. Doon. Nabanggit mo kanina about yung Airbnb kasi siyempre na-experience ko rin yan, and what is ang common na nakikita ko kasi is yung lalong mahina din yung pagdating sa key control. So dapat ganun talaga, no? Pagdating sa key control ay dapat medyo higpitan natin. Kaya lang sinabi mo kanina, mga salicy, mga ganun. And that is very common sa mga condominiums at sa mga residentials natin. Doon sa atin mga nakasama pala natin sa GMIT, no? If you have question, please encode na lang sa atin chat box. No? Later on, we'll give time doon sa question and answer. But for the meantime, please just encode your questions if you have some concerns sa atin chat box. We cannot recognize you right away because mayroon tayong sinusundan dito time frame sa aming discussion. But we will recognize kung ano yung inyong concern sa chat box po natin muna. And later on doon sa dulo tayo pagdating sa By the way, bro, nasa rin natin sa GMIT ngayon yung ating kasama, si Sir Neil Quijano, yung ating president ng nandiyan pala sa SIS Region 10 na nandito sa atin. Alam mo, kahit busy yan at naka-monitor din sa atin. So those challenges talaga common yun. So sa mga residential, it's good. At mayroon na pala kayong mga bagong pamamaraan ngayon na ginagawa na mabilis na yung tinatawag natin integrations of the technology na ngayon. At yung application lang sinasabi mo kanina, napakaganda noon kasi dati kung mano-mano na-alarma through PITO, through other form of alarm. Ngayon, plus with the application, napakaganda na pala. Next, kagaya although siguro ito naman, very common itong nangyayari. So, nabanggit mo na rin naman kanina na these are the common crimes that you encountered, no? At maybe na-encountered sa lahat. But itong mga, ano bang pinakasolusyon nyo talaga in terms of crime preventions? Para makuha rin lang ating mga listeners na dapat pala ito gagawin ko, lalo na yung ating mga security guards. Because while sinasabi natin we're protectors of lives and properties, but our focus of course is natin sa prevention. At ako nga pag nagle-lecture ako, especially in access control, sinasabi ko lagi, dapat nakikita natin yung line of defense natin. And we have to focus on the first line of defense so that hindi tayo mapapasukan ng mga intruders. So usually, doon din anong mga preventive measures naman ang inyong ginagawa? No? Yes. Para targeting natin. Generic lang yan. Hindi naman tayo nagme-mention ng mga other established. But the generic way para yung ating mga listeners ay, dapat ito rin pala yung gagawin ko. Okay. Usually talaga, ang natin dyan is yung implementation lang of preventive measure like yung mga risk assessments, security surveys, comprehensive security assessments, and security audits. Saka yung sa policy development, importante yan sa batag dito sa property management para at the same time is na nai-advise do sa buong community na meron tayo mga ganyan para aware din sila, no? Kasi marami kasi nagiging problema sa atin sa implementation ng preventive measures sa property management. Hindi naiintindihan ng mga kadalasan hindi naiintindihan ng mga unit owners o yung residents. Kasi katwiran ng mga yan na lagi ay dito ako nakatira, property ko to, ba't mo kami hihigpitan? Diba?
So yung sa amin, ang ginagawa namin para maintindihan nila yung ginagawa ng security, meron kami town hall meetings na ginagawa, no, every quarter. Doon namin ipine-present sa kanila yung ganito, yung mga implementation ng preventive measures. At same time, yung security awareness program na ginagawa natin. Tapos para sila alam nila yung cause and effect na sinatawag natin aspect impact pag hindi sila sumusunod. So ganito, pati yung mga security audits namin nilalagay pine-present din namin sa kanila na para aware sila, like yung crime statistics, saka yung comparative statistics ng house rules violations. Yun ang nila para aware sila. Ngayon, through that communication channel na ginawa namin, naiintindihan na nila kung bakit kailangan namin maghigpit or kasi pag tumataas yung mga kaso ng mga violations ganyan, yun doon lang doon na bumababa yung value ng properties nila. So let me share something, no, if para at least mas may paliwanag ko sa maayos, no, okay lang bro? Yes, sige bro, sige bro. Sige sample ko lang tong Ano lang don't mention any place. Yeah, okay. Sige. Parang ayaw. Paano ba mag-share dito sa Diyan sa may gitna bro. Yung arrow pataas bro. Anyway, well, habang sinishare mo, dagdagan ko lang sinasabi mo. That is, tama yung ginagawa yung directions na yon and coordination and networking with all the stakeholders ng mga residential. Alam mo bro, I come across before na kinuha rin ako ng isang security manager ng isang property to lecture at ang participants, lahat security guards, mga katulong, driver, and yung mga mga occupants. At nakapaganda because doon nag-uusap-usap yung all the stakeholders para mapakita of course sa kanila na ito ang dapat ng mga gagawin natin para this is not only the work of security guards alone, but dapat there is also a participation of the homeowners, ganoon din yung mga tinatawag nating outside contractors na sumunod sila what is being implemented doon sa isang property dahil mayroon nga tayong house rules na sinusundan. So with that, kung makasano naging sila na nakita nila na dapat pala talagang tulungan din natin ang security department na maging successful sila sa pagpapatupad. Kasi minsan hinisisi lang nila yung security department when in fact yung part supposed to be ng ibang sector or ibang stakeholders ay hindi naman natutupad. So sabi nga natin, security is everybody's concern. So maging successful yung ating ginagawa if you are also supported by other stakeholders. Okay bro? Okay. Sige. So nakikita niyo na po itong sa slide ng presentation? Yes bro. Okay. Yes, ito yung aming ginagawa. Ito, sample lang to nung year 2000 2001 and versus the 2002. Kung makikita niyo to, ito yung mga house rules violation. Ito yung mga pinipresent namin sa sa town hall meetings with the whole community, no. Ito yung mga dapat nilang malaman para ma-minimize natin. So ito, comparatively meron tayong mga yung mga violations like yung hanging of clothes, illegal parking, ganyan, and smoking, among others. Ito yung binibigay namin sa kanila para magkaroon sila ng awareness na may mga ganitong kaso at kailangan nilang tumulong para ma-minimize or if not eliminate yung yung ganitong mga insidente, no? And then we also have this yung hindi ba? Ito yung mga comparative statistics naman ng violations ng dali. Okay, ito, yan. So kung makikita mo, meron sa halimbawa ito sample 2021 house rules violation
at versus 2022, nakikita nila nung 2021 medyo mataas, no? Tapos nung 2022 bumaba kasi nagkaroon ng mga interventions ang na ginawa namin na na para ma-resolve yung mga ganyang insidente. Yan yung mga importante na kailangan i-communicate sa buong community na isang property management o para sa may condominium, no? Or any residentials. So ibig sabihin dapat measurable yung kanyang presentation sa kanila para maiintindihan nila. Pag nakita nilang mababa yan, matutuwa yung mga yon, no? Ibig sabihin, ang kanilang ito yung overall na peace and order situation ng isang property halimbawa, no? Makikita kagad nila yan. Actually, meron ditong crime stat kaya lang hindi ko na pwedeng ipakita kasi meron talagang may mga insidente talagang hindi pwede natin yan yung data. So anyway, ganito kami mag-present sa town hall meetings, bro. No? Yeah. Pag bawang kailangan nilang lalo na pag may mga dumadami na yung mga insidente ng mga complaints, etong pambabangga namin sa kanila. Nagko-complain kayo pero kayo rin mismo yung mga violators, di ba? So nakikita nila, nagiging aware sila. Sila mismo nahihiya sa sarili nila pag halimbawang sila pala yung mga pag nalalaman nila sila pala yung mga contributors. Yeah, this is a good basis para doon din in part ng of course yung mga occupants so that they can adjust also yung whatever yung house rules nila pinatupad. And sa atin din sa security, this is a good data also para sa mga preparation natin na ating gagawin, di ba? On how we are going to implement. Tama ito, dapat mayroon talagang data na ganito pinipresent natin sa mga clients natin. And sa ganun, alam nila na may accomplishment yung security. Kasi yung security department better on, sinasabi nga nila trabahong tamad, wala tayo. Kaya I advise din yung mga security officers natin. Hindi lang dapat during incident tayo nagbibigay ng report sa ating mga client, but we can give also accomplishment report to them para nakita nila na mayroon din tayong accomplishment. Then aside from this, yung data, yung crime statistics natin, tsaka yung comparative statistics pala, pinipresent din namin ito yung mga operational accomplishments namin para nakikita nila, no? So, hindi nila pwedeng sabihin ang security, trabahong no ID, no entry lang. Meron tayong mga operational accomplishments na ginagawa natin na dapat nilang maintindihan din, no? Okay? Yan, yung mga lost and founds. Yan. Actually, ito mga to, gaya nga ng sinabi ko nun sa ito yung mga tinatawag na opportunity-based accomplishments, no? Kung wala nito mga opportunity na to, wala namang magiging ganito accomplishment ang mga gwardiya. Pero talagang magandang accomplishment ng guard talaga yung makatapos ka ng 12 hours duty mo na walang naging problema. Yun talagang major accomplishment. Kaya ito mga to tinatawag natin na yun nga, ito opportunity-based accomplishments. Yeah. Okay? At ang report naman kasi natin hindi lang regarding doon sa mga incident, we can report also about some information at informing based on, di ba, one of the basic duty of security guard is to conduct patrol. And while conducting patrol is nagkakaroon tayo ng safety inspection. So whatever observation, bro, yun dapat part na rin yun na nire-report kaagad sa top management so that there should be corrective action kaagad. No? So, misconception kasi minsan, roving lang, hindi naman talaga tinitingnan kung ano yung supposed to be the purpose of roving or patrolling. That's why in training, sa training, tinuturo natin yan. Let's go bro to the next challenges. No? Kasi ngayon, mukhang masama ang panahon ngayon, di ba? Kumukulog dito sa amin banda. At alam naman natin yung month na to ay talagang ulan, bagyo, baha. Now, in your experience then until now, how do you prepare for emergencies, both natural and man-made, of course, but more on natural calamities and disasters? Paano ba dapat ang paghahanda natin?
so that our listeners also can be, dapat pala itong ginagawa namin. And maybe, yung mga best practices nyo rin. Kasi nga, nababalita ko yung, hindi na natin babanggitin, pero yung, inaano mo, yung kung saan ka ngayon connected, ay nasasabi lagi ng mga occupant doon, the best property na kanilang, para bang the best lovable property. Sabi ko, kilala ko security manager kasi dyan. Kaya safe kayo dyan. Kasi magaling ang kanilang mga preventive measures. And I know how the management support sa iyong mga plans. So what are those preparation, bro, in terms of mga parating ng mga calamities na to? Yes, actually meron Because tayong we cannot stop also yung calamities na yan, but the best is for us is to prepare para hindi maging malaki ang epekto sa ating mga nasasakupan. Go ahead, bro. Meron kaming tinatawag na risk assessment and planning, no. Yung actually meron tayong yung identified na potential risk na dati nang sinasabi lang natin is yung natural disaster tsaka man-made disaster. Ito yung mga earthquake, floods, hurricanes, tornadoes, yung sa man-made naman yung terrorism, arson and everything, cyber attack. Dito sa amin, sa employer ko ngayon, sa company namin, at dito, hindi lang natural disasters and man-made disasters ang ina-address namin. No? So we have identified din mga disasters na yan. Like yung dati meron tayong natural disasters, then man-made disaster. Dito sa property management, especially sa residential, meron na tayong medical disaster o medical emergencies. Tapos technical emergencies, tsaka yung other emergencies. Ano to mga ito? Aside from dun sa mga nasabi natin sa natural disasters saka man-made disasters, sa medical emergencies, meron tayong yung mga nai-stroke, meron tayo dyan yung mga nahuhulog, napipilayan, mga ganyan. Meron, ibig sabihin, yung mga ganun na ina-address din ng emergency response team namin, tsaka yung aming EMT, Emergency Medical Response Team. And dun sa technical emergency naman, very common na to sa lahat ng mga property management, especially sa condominium, yung like yung yung elevator man trap. Yun, meron kaming mga naka-in place na mga response na ginagawa dyan. Naka-standardize na siya na kung paano ang gagawin ng lahat ng member ng aming emergency response team. And then dun sa other emergencies naman, yun, yung mga suicide, ganyan, mga tumatalon sa building o naglalaslas, isa yun sa mga nire-respondihan namin. Kaya meron kaming naka-prepared na team para doon sa mga basic life support at saka first aid, no? Pero dito nga pala sa natural disaster like yung earthquake tsaka yung mga ganito, meron naka-in place na rin yan kasi meron kaming tinatawag na incident command system na naka-tie up kami sa halimbawa sa mga external responders. Meron kaming operations manual na sinusunod, tailor fit dun sa kanilang nilabas na crisis management system na ginagamit namin. Okay, katulong namin dyan ang BFP, no? Saka yung Red Cross. And dun sa man-made disaster, same pa rin. Kasama na rin dyan yung mga PNP natin. Yung mga, yun talaga silang laging natatawag namin at nagre-respond sa amin kapag yung mga ganyang kaso. So, dito sa mga yung mga preparation na ginagawa namin dito sa mga emergency cases na to, prior to that, we conduct yung tinatawag ng yung vulnerability o kaya yung vulnerability assessment, no? We do it sa amin semi-annual. Yung aming service provider, they are required to submit the vulnerability assessment kasi nagbabago yung trend ng crimes, no? Okay, tsaka yung mga ibang emergencies, no? Yung
like dito, yung kasi may iba tayo na wala na ako, no. So dito naman tayo dito sa yung conduct ng vulnerability assessment, kasama diyan yung structural integrity ng buildings, yung assessment of safety of surrounding areas, infrastructure. Kasama rin diyan yung yung ginagawa naming survey na ang pinaka-nominal point namin yung mismong property, and we do a 360 degrees na surveys para diyan. And then yung sa development naman ng emergency plans, kasama namin ang steering committee namin sa ganyan, kasama yung core group tsaka executive, no. Yung meron kaming nag-create kami ng detailed plans for various scenarios. Yung mga various scenarios yan, meron na in place na tinatawag namin na business continuity plan, no. Tapos nakalagay din yun yung mga roles and responsibilities ng bawat member ng crisis management team, no. So walang duplication ng trabaho. Then meron kasama na rin din yung establishment ng evacuation routes, ang procedures, yung identification ng safety zones and assembly points, no. Bukod dun sa assembly points na yan, meron tayong master point. Kasi yun ang practice namin doon sa during the time na nasa Qatar kami, meron kami assembly point. And then after that, we transfer those yung i-account namin ng mga halimbawa sa mga residente na may ilagay sila sa safe areas, no? Okay. So tama pala bro, talaga na ngayon ay dual o hindi lang dual multi-tasking na tayo as mga security practitioners. We're not just limited na nandun lang tayo just for the protection of that in terms of yung mga intruders, but yung safety aspect talaga is part of the component na rin ng ating trabaho. Kasi di nga natin pwede paghiwalayin yung security and safety. Yeah, and talking of emergency, mahabang kwento yun, bro. Talking of emergencies, diba, ngayon may bago tayong kurso sa PSIS, which is yung Certified Crisis Management. And yes, I want to mention kasi nandito ngayon si Kuya Neil, no? Kuya Neil, siguro bigyan din natin siya ng konting dito pagdating sa mga emergencies. Kuya Neil, can you give us also support in terms of the mga preparation, in terms of these calamities? Patikim na ni Kuya Neil yan sa ating program na crisis management, Certified Crisis Management. Yes. Good afternoon, Doc Neil and our Board of Directors, si Sir Red. Good afternoon, sir. Thank you. So, yes, we are now approaching the National Disaster Consciousness Month, no? July, no? July. So it is high time that we need to revisit our emergency management plan as well as our crisis management plan, and another one is the business continuity plan. So tatlo po yung ating titingnan dapat, no? Kasi sabi nga natin, wag na natin i-escalate pa. So kung kaya na natin sa emergency, no, let us contain on that level using our team, as mentioned by Sir Red, yung ating emergency management team, no, adopting the practice of the incident command system. So yun yung mga preparasyon na kailangan nating gagawin ngayong National Disaster Consciousness Month. So very timely yung sa PSIS na Certified Crisis Manager, kasi napag-usapan natin dito sa topic na ito yung mga threats and risks. So despite of the different intervention program related sa physical security, paano pag lumusot yan? No? Yan ay magiging emergency, magiging crisis, magiging disaster. Yan papasok yung ating yung program na crisis management. At sino yan? Sino yung magpapatakbo ng program na yan? So in practice, binibigay yan ng management talaga sa sa security manager Yeah. No? Kaya dapat ay yung ating mga security manager, practitioner, ito yung isang kompetensya program enhancement na dapat nating tingnan, so that
by the time na ibigay sa ating role na yun, we are ready to perform, ano, to assume the role of being the crisis manager or crisis coordinator, no? So yan yung bago nating program sa PSIS. Hopefully, Yes. maging successful yung ating pioneer, ano, pioneer So, class. yeah, imbitahan na natin sila that we are opening that and started that Yes. January 13, no? So, Yes, be sir. the pioneer class of RCCM. At ang course director natin dyan, no other than si Kuya Neil Quijano. So, Apo. please, tingnan nyo na lang yung Facebook ng PSIS International, nandun yung mga announcement natin. Very timely talaga. Kasi nga, iba pa rin, no? Not on, kahit na ikaw ay security manager, iba pa rin if you have knowledge and safety and you have that particular plan in terms of crisis. Sabi nga natin, antayin pa ba natin na magkaroon ng ganong problema bago tayo magplano? Of course, ganon talaga tayo sa security. We plan ahead so that we have that particular steps na kung ano gagawin natin in case na mangyari. But, siyempre, ang focus pa rin natin is prevention na talagang walang makakapasok sa atin. But there's no such thing as 100% eh. Kaya nga, doon na yung mga plans natin pumapasok. So, ngayon, Kuya Red, ano bang mga updated technology na ginagawa nyo and how, kasi sa iba, nahirapan sila dyan pagdating sa support ng top management kasi nga, budget yan eh. Budget yan. No? So, good yung sa'yo dahil masuportado ka siguro ng inyong management. But doon sa mga iba, of course, no, na hindi masyado supportive in terms of that particular aspect, I think para sa akin kasi iba pa rin if the security guard ay trained talaga. No, sabi ko nga lagi sa training ko dito sa the NC2 namin, which is we have a competency training. Gone are the days that the security guard ganun lang nakatayo na minsan tawagan nila scarecrow lang minsan noon kasi nga parang wala lang. No? Ngayon talagang very multitasking na yung mga gwardiya natin eh. Kaya hindi pwedeng sabihin nilang trabaho tamad kasi ang daming ginagawa ng mga guards natin. At dapat lang talaga mag-focus in terms of the development of the training. And training, of course, is investment. Lagi natin sinasabi yan, investment. Because once we invest in training talaga, maging competent tayo sa pagganap natin sa ating tungkulin. At I'm talking with experience eh. Kasi from security guard talagang hindi ako nagsasawa sa training because I have some ambition to reach the top position before. At nagbunga naman yung ating ano. And when you invest in training later on, sabi nga natin, pagdating sa investment, there is always an ROI, a return of investment. So, Garo, for the last portion nito, Kuya Red, ano bang masasabi mo pang mga best practices na dapat pagdating sa real estate or of course, one focus lang nito yung sa inyo about the residential real estate. Kasi later on, I will invite also in mga succeeding doon naman sa mga land use and sa other sa mga manufacturing. Kasi sabi ko nga, there are 4 components na tinitingnan natin dito. The residential, the commercial, the manufacturing, and the land use. So kayo, ano mga best practices natin so that our audience also can, of course, know, dapat ganito rin gagawin namin para ganito. But hindi naman natin i-devolve sa mga kalaban natin yan. No? Okay, yung ating naman is yes, mga gano'n. Yes, Kuya. Actually, nung dumating ako rito sa company namin noon, medyo na, ano ba, parang discouraged lang ako nung una kasi talaga yung inikutan ko for sa evaluation ko, assessment and evaluation ko for 3 months. Talagang kulang na kulang yung sa training yung mga security. So, isa dun sa mga naging nakatulong sa akin, yun yan, sa PSIS, yung sa Bosch, ganyan, yung sa, para implement yung best practices. Kasi ang unang-unang nagiging problema natin sa mga deployed security natin, yung kakulangan nila sa kaalaman pagdating dun sa unang-una, yung sila, dati nga yung RA 5487, alam lang nila may batas, pero hindi nila alam yung hindi nila wala silang 11 GO lang yata tinitignan nila doon, no? So for this sa akin, particularly dito sa real estate or property management sa condominium, no? Bukod sa mga trainings na binigay ko sa mga tao ko, which is nagbunga naman ng maganda, no?
Ayun isa sa mga best practices. Aside from that, yung technology integration na ginawa namin. Gaya nga sinabi ko kanina, meron na kaming tinatawag na community app, no? Yung ito yung recent updates ng real estate talaga, parang kung natatandaan mo, nandun tayo sa Sikon sa Hong Kong noon. Nakita natin yung mga technologies na bago. Ina-adapt na namin ngayon yung iba dito ngayon. Yung tinatawag ng smart security system, no? Yung adoption yun sa mga Internet of Things, gaya yung sinasabi mo, dati yung mga devices including smart locks, cameras, and everything, ganyan, yung mga best practices na sabi nila mahal daw, hindi naman, it's ano eh, marami namang may mga supplier naman ako nakuha na sabihin, competitive naman yung kanilang mga presyo, no? So, madali kong yung nailusot dun sa top management namin. Aside from that, okay, ganito. Sa mga best practices na hindi ko lang alam kung meron dun sa iba, no? Yung sa physical security infrastructure o yung facilities natin, particularly do sa electric fence, kung meron kayong mga electric fence sa mga properties na hina-handle mo, kung mapapansin niyo dito dati sa amin, ang zoning nila is iba nga one zone lang eh. Tapos pag may okay, iba't ko two zones. Pag may nag-trigger do sa nahihirapan yung mga gwardiya natin, mga patrol natin na hanapin yung point of intrusion. So here in our company, pinakinggan nila yung isang best practices na yun na inintroduce ko yung multi-zoning ng electric fence. From 1 to 2 zones, ginawa ko ng multi-zones hanggang 15 zones. So, madali nilang ma-trace kung saan yung intrusion point o kaya sa may mga alarms, accurate yung ating response, yung response ng ating mga security kapag halimbawa merong nag-alarm sa gate. Kasi meron yung dual alarm system na pinalagay ko, yung audio alarm tsaka visual alarm. Meron siyang parang wang-wang, tapos merong strobe light kahit gabi. No, kung hindi man na batag dito, umukay yung isa, meron pang alternative, no? Importante sa condominium property management niya na hindi nagugulat yung mga gwardiya natin, no? Sabi yung reducing or eliminating dun sa elements of surprise. Aside from that, yung ating mga clear zones area, sabihin perimeter, outside perimeter natin, meron tayong nilagay na protective lightings, no? Meron din yung continuous lighting na nilagay namin. Meron naman yung pang motion detection na ginawa namin. So kasi yung ang problema diyan pag very minimal yung deployment mo, yung mga areas na walang deployment, yun ang dapat nilalagay natin ng mga ganitong mga alarms, no? Tapos ano pa ba? Okay. Sa palagay ko, isa pa sa mga naging nakatulong sa amin yung sa CCTV, development ng yung upgrade ng CCTV system namin. Kung dati analog yung ginagamit namin. Ngayon talagang meron na kaming face tsaka biometrics. Meron kaming mga smart cameras na tinatawag na ginagamit namin doon sa mga areas na walang fence, no? Yung parang magdo-draw ka lang ng line, pag may tumawid doon, magde-detect ng ng aming CCTV operator, and mag-a-alarm yung buong system at makikita kung saan yung mga intrusion points. Kaya importante ngayon yung technology integration talaga. No, tapos ang maganda pa rito yung support ng top management pagdating sa mga ganito. Dati kasi hindi nila naiintindihan, parang nasa isip nila gastos. No, laging gano'n. Pero ngayon hindi nila very supportive na yung ating sa top management natin pagdating dun sa
kung pag-uusapan is safety and security ng property management ng buong community. No? Yeah, Tapos, and looking emergency. Red, looking up no na in my research also about the role of real estate security manager. Napakalawak pala ng Marami ginagampanan nyo. Can I mention a few for the benefits of our viewers also and listeners, you know? Kuya, Mhm. you know, number one here is security strategy development, which is true. Kasi managerial position na kayo eh. Dapat mayroon talaga strategy na ginaganap natin. At that strategy should be tailored fit. May generic tayo pero may tailor fit din kung saan. Kasi 'di ba sabi mo you have iba-iba yung inyong mga locators, 'di ba? Iba-iba yung project nyo. So iba ang pangangailangan doon eh. Iba rin pangangailangan doon sa isang site. So yung strategy ng security manager should be tailored fit to the needs of that particular project. And number two, Red, is physical security management. Yun yung mga sinasabi mo kanina. That is physical security management. Kaya nga, yung mga tinuturo natin sa PSIS CSP program ay talagang mapapinabangan nila. Sabi ko nga sa kanila, this is actually the basic foundation nila pagdating sa security management. And then, number three, Kuya, is the security personnel supervision. Na ito minsan yung lapses ng ating mga supervisors. I come across before nung nagtuturo ako sa group of supervisors na sinasabi ko, gaano kayo kadalas umiikot doon sa detachment nyo? There is one participant sinasabi nila, Sir, supervisor na ako eh. Hindi ko kailangan umikot ng umikot. May Rubik guard naman ako. So kita mo, parang hindi niya naiintindihan yung trabaho niya as supervisors or managers that how you can supervise somebody kung hindi ka naman, hindi mo nakikita. Kaya nga sabi ko, biro ka, bakit ka lagi sa security office? Sir, ay, tatawag naman yan. Kaya inaantay ko na lang yung report nila if there are some problems. Sabi ko sa kanya, diba bro, pag may inaantay ka, may darating. So parang inaantay mo na may darating na problema. So this should be proper supervision. Number 4, Kuya, is the emergency response planning. Yung binabanggit nyo ni Kuya Neil kanina. Yung planning talaga is very important. And then the other one is access control and visitor management. Yun din yung sinasabi ko kanina on how you control yung mga integration nito. Then surveillance and alarm system, security technology integration, gano'n na nga, cyber security oversight. Kasi ngayon, pumapasok na yan. Community engagement, yung sinasabi mo kanina, yung engagement with the community, yung mga town hall meetings nyo na we engage yung ating immediate proximity na community sa inyong sa inyong mga project. Then kasama pa dyan yung legal compliance. Yes. Kasi may yung collaboration with law enforcement kasama sa yes. Then budget management because you're handling budget also in your particular department as security management. Another one is incident response. Kasama yung security audit, risk management, of course, yung vendor management, and of course, yung communication at yung public relation natin. At kung titignan mo, Kuya Red, mabigat din talaga yung qualification ng isang security manager sa mga real estate establishment. That's why tama to ngayon, no, na itong nasa Republic 11917 wherein may mga specific licenses tayo and training. And I want to take the opportunity also sa mga listeners natin that yung Silver Point Training Institute, yung nag-sponsor nitong ating programa, this is actually the corporate social responsibility ng Silver Point Institute, Training Institute. Now we are offering also here different programs na specified na by Republic 11917. So we're offering also security officer training. We're offering also security managers training. We're offering security consultant training. And sa training naman, security instructor, security training officers, and training directors. The rest, of course, dati na yan, yung mga PLTC natin sa guard natin, yung mga bank security and mga mall security, and yung mga protection agent. So, that's why ngayon, ako natutuwa rin na mayroon ng mga category ng licenses na ganun ngayon, na hindi lang natin sabi na tayo ay security managers or security officer, but we have that credentials na mapapakita. And training, of course, is very essential. That's why ngayon ako, kina-conceptualize ko na yung framework ng i-offer ko in that particular training, lalo na sa security management and security consultant. Same thing also sa training instructor, officers and training director, na kailangan talagang mabigat din
ang maging kapasidad ng isang practitioners. Kasi mahirap din magsabing magaling tayo if you don't have credentials and training and proper training, I mean schooling, ay talaga magsasabi sa atin na gano'n. So, good at mayroon ng mga training na gano'n at marami rin mga nag-o-offer na mga association like yung at PSIS and of course the other organizations also that offering to capacitate yung competency ng mga practitioners. So, napakahalaga ng mga ganong sistema na maano natin. So, maybe Kuya, we can get also some inputs or kung mayroong magtatanong dito sa ating audience, mabigyan na natin sila ng chance magtatanong. Can you raise your hand kung sino yung magbibigay ng katanungan sa ating resource speaker kanina? Mayroong nagtataas ng kamay. This is the proper time na for us to ask questions sa resource speaker natin. If you have some questions and clarifications with the topic we discussed. Or pwede rin kung mayroon kayong inputs na maidadagdag sa diniscuss namin. Sayang hindi nakapasok si Kuya Richard. No? Alam ko marami rin sanang mai-input sa atin yon kasi matagal din siya sa industry na to. At okay. Can you unmute now, Sir Ronald Tabs? Pakilala ka muna. Sir, good afternoon. I am Roland Tabora, Grand Hyatt. Pwede ba open cam, bro? Para makilala ka naman namin. Yes, sir. Yan. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Roland Tabora, sir, of Grand Hyatt Hotel, Assistant Security Manager. Formerly, I was the Corporate Security Officer of Federal Land. So, yeah, good. Yung mga nasa real estate dyan, familiar po sila dyan, lalo na si Sir Red. Sir Red, nakita ko ang dami mong accomplishment kanina dun sa mga huli mo. Meron lang isa akong tanong. Paano sila nagkakaroon ng opportunity to do that thing? Number one, sabi mo kanina, because of Airbnb. Kasi nga, short stay. 3 days, 1 day, 1 week, something like that. Di ba sir, meron tayo mga trusted personalities to handle that account like yung trusted ng unit owner? Yung tinatawag natin na handler. Yes, sir. Okay. Mga agent nila, Mga agent nila. Actually, meron kaming tinatawag na leasing, residential leasing talaga na nag-handle niyan. But for sa security, minamarkahan namin yung mga units na hindi dinideclare na yung unit nila ay pinapaupahan nila o pinapalis nila. So yun doon kami nagbabantay kasi sa leasing, control namin yun eh. Meron kaming background check doon sa mga mga potential na gustong mag Airbnb o mag-lease. Pero doon sa mga dumidirekta galing papunta doon sa mga unit owners na hindi dinideclare, mas mahigpit kami diyan. So mas bantayan namin 'yan. So yung mga ganyan, nagkakaroon kami ng opportunity na actually mas marami kaming huli na doon sa mga independent na mga leasing na yung mga handler na ganyan kaysa doon sa leasing. Kasi doon hindi namin sila na-profile, kaya anong nangyayari yan, actual namin sa binabantayan. Kasi but before doing that, sir, diba? Sorry if I may interrupt you, but before doing registration on that specific date, dadaan sila sa access control natin, tama po ba? Yes, oo. So yung meron kaming batag dito, meron tayong tinatawag na move-in or yung merong move in, move out yung sa properties. Tas meron kaming yung contracts of lease, di ba, na dapat pinapakita sa nila. So yung mga ganung walang maipakita, ganyan, kinu-question namin, dino-double check namin, tapos kina-challenge namin talaga sila hanggang sa doon, nahuhuli namin na ito yung mga unit owners na nagpapalis na hindi na dinedeclare sa leasing. Yun ang talagang nagbibigay sa amin ng opportunity para magkaroon ng
So, hindi naman accomplishment na matatawag, Magkakaroon no? tayo, sir, ng ano dyan. Magkakaroon tayo ng red flag dyan. Kasi what if nagpapasok sila ng mga contraband? Yes, ganun nga. Yun, mahigpit kami doon kasi binabantayan din namin yung batag dito, yung kanilang move-in, yung may mga dinadala lang gamit, no? At the same time, usually kasi dyan, yung sa mga units namin, inuupahan nila sa Airbnb is fully furnished na. Isa pa yun, sa paglabas naman nila. Yes, sir, exactly. Silang walang dala, paglabas, marami, may dala na. Yan ang And diretso sa parking area, diretso Yes. sa sasakyan na. And then, yung mga ganyan na sa surveillance system namin, sa CCTV, isa yan sa mga bantayan namin talaga. No, pag halimbawa, So monitor niyo yan. To answer my question, sir. So monitor niyo po yun, yung mga hindi naka-register. yes, Yung mga hindi monitor naka-register namin sa PMO, naka-monitor kayo. yes, meron kaming batag dito, checklist. Meron kaming binibigay na beforehand. Yung aming leasing department, binibigay na sa amin yung mga listahan ng mga yung for leasing nila. Tapos meron din binibigay sila sa mga tipsters na manggagaling din sa kanila na kasi nahuhuli nila yan tulad din sa mga yung parang mga booking.com ganyan. Nakikita Yes, sir. nila yan doon. So yung mga parang sa amin, binibigyan ng advisory kagad pag sa mga ganun. So identified namin, Thank you. tapos nilalagay namin sila sa close surveillance. Thank you, Sir Red. Last question po ako, Sir Red and Sir Neil. Nelson, pagkadating naman po sa volcanic eruption, ano po ba yung best practices natin as nearby residences or properties, mixed use, commercial man yan, agricultural, diyan pumapasok yung mga informal settlers. Ano po yung best practices natin during volcanic eruption or alert level 2? Okay, Sir Red, dito si Sir Neil Quijano at Yes. Siya ang the best na makakasagot. Sir Neil, Mm. Sir Neil Quijano, nandito ka pa, sir? Actually, di ba, sabang wala pa si Sir, no? Pagdating sa mga ganun, kaya that's why we have this, sinasabi natin yung business continuity plan, we have this, yung mga other disaster plan. Kasi doon, mas specified natin mas specified natin yung ating move supposed to be in terms of like that. There are generic naman na ginagawa ng mga iba-ibang iba-ibang establishment. And mayroon din tayo, of course, we can coordinate also with our government agencies. But pagdating doon sa specific na pwesto natin, siyempre atin na yun. Pananagutan na natin yan. Kaya that's what, doon na dapat tayo mag-design, bro, ng ating specific plan of action based on the needs natin. No? Kasi siyempre, titingnan natin dyan, of course, the safety ng ating mga occupants. If tatamaan ba sila pagdating doon sa distance na gano'n. So we have to be alert also on monitoring yung mga news kung hanggang saan yung supposed to be affected areas. And proper coordination na kaagad tayo sa mga local governments for that particular. So ang focus natin, of course, doon bro, ito sa amin kasi meron tinatawag yung crisis management system na sa loob ng sa company namin, and then may tinatawag kami ng handover o takeover ng incident command system na tag dito ang magte-take over sa amin yung external responders. Pag yung escalation kasi ng mga disaster na ganyan, although meron tayong crisis management system o crisis management team, pag yung malaki na na hindi na kaya ng mga equipment namin at hindi kaya ng mga tao namin, hindi naman train sa ganyan, diyan na pumapasok yung ating external incident command system, wherein yung mostly ang pumapasok diyan sa mga ganyan, yung mga taga BFP to handle sa situation. Then ang dito kasi sa First Philippine Industrial Park dati, nung nagkaroon diyan ng ganung kaso na sunog o kaya sabihin natin basta or kahit na natural disaster o man-made disaster pa yan, meron kaming transfer of authority na may papasok na incident commander na mag-handle nung buong
situation. Kami, lumalabas na sa amin, as a member of crisis management team, magiging support services na lang kami. Ibig sabihin, ang magbibigay ng direktiba sa amin kung sino yung incident commander ng host na doon sa area mismo. Ganun ang naging sistema namin dito. Same with here din sa company namin. Meron kami na dinevelop na operations manual on crisis management and from emergency response to crisis management and hanggang sa napunta sa incident command system. Tatlong stages yan. Depende sa escalation. At siyempre, of course, magiging trabaho na lang, andali sir, ang magiging trabaho na lang sa amin sa security yan, parang traffic control management na lang kaming ginagawa namin yan eh. Kasi we will make sure na yung mga dadaanan ng emergency responders o kaya external responders talagang clear. At the same time, meron kaming naka-assign na mga marshals, o sabihin natin yung evacuation na team, doon lang kami papasok. No, bali depende doon sa directives na ibibigay ng incident commander na ma-assign doon sa to handle doon sa crisis na yun. Okay, thank you very much, bro. Yeah, thank you rin, bro, sa participation. So, kasi tama yung sinasabi ni Kuya Red din naman na it will depend upon the situation. Siyempre, yung preparation natin, magkakaiba yan. So, sa bawat flight of incident. Pero mahalaga kasi dyan, the security manager, so may proper training talaga para yung preparation niya. Kaya nga timely yung ating pag-offer ng crisis management certification sa PSIS. So, capacitate ito, mapag-usapan talaga ng todo dyan in terms of particular crisis. Importante rin talaga yung drills. Yes, drills. And we're talking of training lagi, no? Kaya I'm designing also a particular training na dapat talaga yung guards natin talaga not only in that specific purpose lang, no? Na dapat maging yung kanilang knowledge din in that holistic aspect of security and safety. Although ibang function naman ng safety sa mga malalaking establishment, but what if mga maliliit na establishment lang? And they cannot afford, of course, the safety officers. And minsan, talagang nagiging part na rin ng mga guards natin to do that particular in terms of the prevention aspect lang naman. Kasi nga, we are protectors of lives and properties in our area of responsibility. So, napakaganda ng talakayan natin. Hindi ko namalayan, mahigit na 1 oras pala tayo, no? With this aspect. So, kaya bago ka ng isang topic mo pa, Kuya Red, of course, gusto ko lang pasalamatan yung mga sumusuporta sa atin. Of course, this is the corporate security social responsibility ng Silver Point Training Institute that we are offering trainings, of course, of different. Actually, even special training we offer also, and we have tested the programs, scholarship ng Security Services and C2, and of course, the Rising Sun Security Agency na lagi nagsusuporta sa atin, and the Bastian Security Agency also. And I want to mention also yung Alpha Guard and the IG na sumusuporta din sa atin. At yung, of course, yung ating mga kaibigan din sa industriya, Kuya Red. And sige, I can give you now time if you have some wrap up pa, yung final final topic to discuss. Natutuwa ako rito, sir, sa discussion na to, no. At talagang yung benchmarking when it comes to security aspect ng ating buhay, safety and everything, marami na talagang kasi nag-evolve o nag-develop na talaga, fully develop na yung ating sa security. Kasi dati ang pinag-uusapan lang natin sa security yung no ID no entry. Ngayon masyado ng malawak. Yeah. Yung dati nung nasa saan ba ako noon? Nasa House of Representative pa ako noon. Ang pinoproblema ko lang yung aking subject. Diba? Ilang yung kung sino yung aking subject na binabantayan noon. Yun lang po problemahin ko. Ang siguro yung parang panangga ka lang. Pero this time talaga, yung lalo pala sa corporate, napakalaki pala talaga ng kailangang
gawin. O sabihin natin, kailangan talagang trained, well-trained talaga yung natin, mga And security. yes, and hindi lang train but continuous training and development talaga. Yeah, Kuya. That's continuous why training, of course. sa ibang client ko, kuya, sa mga consultancy ko sa agency, I come up with an annual training na sa kanila. Isang taon na. Mhm. I-design ko na yung isang taon para monthly mayroon ng training yung mga guards nila, mga security practitioners. Kasi nga, the best talaga yung pag na-develop mo yung performance of the guard, yung competency of the guard, and ma-tailor fit mo siya, of course, doon sa needs ng industry. So, for me, pag special training ang nire-request sa akin, talaga tinitailor fit ko sila doon sa pangangailangan. Like recently, I have this particular training sa Cavite, which is very unique din yung needs ng industry. And before, last year, marami rin akong nakandak na very unique training kasi yun yung kanilang needs. So ngayon, sa mga kaibigan ko may agency na kinukuha rin nila ako as their consultant na pagdating sa bidding nila, prior to that particular, nagkakandak kami ng survey, sinasama ko na sa report ko yung training talaga, the development of the guards, the annual training. At natutuwa yung client pag nakita nila na nililay down ko na ito yung gagawin namin training sa mga guards na i-deploy namin. Hindi lang yung orientation, hindi lang yung pre-deployment, but continuous yan pagdating dyan sa ganun. So pinapackage ko na ngayon, kuya, ako na nagsusurvey, ako na nagpipresent, then ako na rin nagtitrain. Kami na rin nagtitraining. Talagang mapakita natin that this is the right service na in return na binabayad ng client daw sa agency. Although wala akong agency, training yung akin, but yet I'm supporting, of course, the security agency in terms of developing their personnel para naman matuwa naman yung kanilang mga kliyente. So with that, thank you very much, Kuya Red, and thank you very much din sa mga sumali sa atin sa GMIT at of course yung ating mga live audience na nakikinig sa atin. So next month naman tayo. This is lang kasi social responsibility na sabi ko nga pag hindi ko magawa ito parang hindi ako kontento na hindi natin mabigyan ng share din yung mga kasama natin lalo na yung ating mga security guard that we cannot afford din na magbayad ng mga training but yet wag natin ipagkait yung mga impormasyon na makakatulong din sa sa kanilang trabaho. That's why Oh My Guard title nito because we need na ma-uplift yung trabaho, ma-uplift yung performance ng mga guard. And later on, wala nang mga violation because professional na lahat yung guards natin. At isa lang sasabihin sana ng ating kliyente, oh my guard, because napakaganda ng performance ng mga gwardiya. And that's why the title is Usapang Seguridad at Serbisyong di Kalidad to uplift, of course, the performance of the guard. So thank you, Kuya Red. Alam ko naman, very busy ka. Nagkinayang lang yung isang brother natin ay hindi naka-join because nasa kanyang meetings. But in the next month, just watch out yung ating mga listener. Maganda yung topic naman natin next month. At kino-confirm ko pa yung speakers natin for next month. And then just watch out and we will post also yung mga announcement natin. Again, thank you very much. And for the final, of course, please, yung aming offering sa Silver Point Training Institute, we offer, of course, the different training na to support yung corporate, to support also the NGOs, to support yung mga private security agency. So with this opportunity, masasabi ko that we offer that particular services. And of course, PSIS International, well, I'm the national president of PSIS. Also our regular offering, the CSP review program, and then the Advanced Security Management Series 1, Series 2, and Series 3. Then after that, you just present your security management plan, then we'll confirm you as Master in Security Management in terms of your certification. At yung bago nga nating program, Kuya, the CCSM. And i-announce na rin natin ulit as support sa ating Region 10, yung mga taga Mindanao dyan listening and maybe kahit na sa ibang lugar naman, kung gusto nyong mamasyal sa Cagayan de Oro this coming September and 11, attend na rin tayo ng First Mindanao Security Management Convention in support sa ating brothers in Region 10. At advance na rin natin announce na mayroon din tayo sa October dito sa Okada, the international, yung ating regular convention
come October 21 and 22 sa Okada, Manila. So thank you very much, everybody. And this is your host for this program, Doc Neil OMG Silva. Inako ko na yung OMG title, kuya. Doc Neil OMG Silva na nagsasabi, stay safe everybody. At doon sa ating brothers and sisters sa profession, ayusin natin yung ating trabaho. Mahalin natin yung ating profession. At ipakita natin na ang mga security guard dito sa Pilipinas ay magalang at professional sa pagtanggol o pag-perform ng ating mga natatakbuhan. And with that, ang sasabihin ng ating kliyente, oh my God, dahil napakagaling ng ating mga security guard. Thank you and good afternoon. Thank you.